Alright, isa na namang tourist spot dito sa Hingan, Ifugao ang na-unlock natin, at pupunta na kami sa Mugalang Rice Terraces para pakuhanan ng drone shot yung rice terraces doon habang green pa yung mga palay. Yan. Dito yan, di ba? At dadaanan natin rough road. Eto. Putol pala. Tignan niyo yung mga puno na sa gitna, yung mga bawat sanga kasalubong sa gitna, at nasa ilalim ka ng mga puno na yan. Ang sarap. Yan. At meron tayong konting rough road dito. Madulas to pagka kayang kaya pala ng motor natin, lalo na yung gulong natin na dual sport. Kaya yun yung pinili natin gulong. Tapos laro lang sa throttle, wag yung sagad kasi dudulas pag gano'n. At dito sa bandang kanan natin ay meron ditong waterfalls na malinaw yung tubig, at galing dyan sa bundok. Sa ito sa mga source ng tubig papunta sa mga palayan, mga puno. Ay, meron palang ano doon, hanging bridge doon sa taas. May hanging bridge, yun, ganda. Maraming mga campaign posters. At ito, mabato na to part na dito sa bandang kanan natin. Inuho yung kalsada dito. Parang sa Benguet ay Halsema Highway ayun, malapit na silang mag-ani. Solid curve. Kita natin yung rice terraces na malapit na silang mag-ani. Nagkukulay brown pa lang yung mga palay, baka May sigurado yan. At marami ding mga kurbadahan na kalsada. At dito sa pagitan ng mga bundok ay meron sila dito ilog na malawak galing sa mga bundok na matataas na yan. At ang dadaanan natin dito ay hanging bridge. Ito, bakal na bridge. Sa ilalim na ito ay kulay asul na tubig. Pwede mamingwit dyan kabila na. At dito may mga kabataan na naliligo, kulay asul na asul, ibig sabihin malalim to. Summer, perfect to para sa mga naiinitan. At meron din sa kabila yung concrete na sementadong tulay. Siguro kapalit na itong bakal na tulay. Ayan, malalim yan. Tara na. Oops.
putok yung shock ko sa likod Ayan yung mga bundok na yan, matataas. At ito yung mga palay na inani nila, binibilag at nilalagay sa sako pagka tingang hapon. Sana hindi na ani. Wow, maganda magtambay dito. Patingin ka dun sa ilog. Uy, problema pala dyan, may mga nahuhulog na bato. Naani na. Sayang. Saktong sakto, mga a week ago na nag-aani sila dito. Pero green naman. Ay doon hindi, dito lang banda rito. At ito yung inaani nila na binibilag paghapon, tsaka na sila nilalagay sa sako. May mga part pala dito na naani at ito hindi naani. Malapit na, baka 2 weeks maaani na to. Wow, okay ba din? Kasi napakaganda. Diba? Wow. Sabi kasi ng kausap ko dito, baka by April mag-aani na sila. So ngayon at least naabutan na natin. Okay pa din to. At siyempre yung favorite spot natin etong puno na to, puno ng akasya. At dito tayo magtatambay. Una natin ang drone shot to. Alright. Wala. Wow. Dito sa baba ng kalsada, isang rice terraces na ang ganda ng Hulma. At siyempre yung kabundukan, yung Lagawi, yun Lagawi. At dito sa taas, ito yung medyo mas malawak na rice terraces, yun hanggang doon sa dulo. At ang background nya ay itong kabundukan na yan. Ayos. Yung kagandahan ng nagmumotor, pupuntahan mo yung mga bagay na gusto mo at mga gusto mong tourist spot na mapupuntahan. Siyempre, salamat sa ating motor kasi 5 taon na natin nagamit to sa mga tourist spot na lagi natin pinupuntahan at hindi naman tayo nagkakaaberya. Kahit ito ay isang old model na motor. Ito kasi 1992 na motor to na pure Japanese bike. Ayun yung kagandahan ng pure Japanese bike. Kahit 32 years old ay gumagala pa rin. Maganda pa rin yung makina. At mga sticker natin siyempre galing sa Dingalan. Yung sticker natin at sa Baler. At siyempre certified turista tayo sa Baler. Yan. Alright. Palipad na tayo kasi meron pa tayong pupuntahan na isang burol na naman. Doon sa Lamot naman yun.
At naglagay tayo dito sa puno ng isang sticker. Sana ano mag-comment yung ano kukuha at bigyan natin ng Gcash na 100 dito lang sa may puno dyan. Yeah, comment ko sa akin ha, may Gcash ka 100. At pupunta na kami sa Lamot, Ifugao. Doon naman kami sa Lamot, Ifugao. At swerte natin kasi di pa sila nakaani, medyo green and yellow, pero ang ganda sa drone, maganda, parang Batad Rice Terraces. Parang mapa. At pabalik na kami sa dito din yung way namin kasi wala palang tagos dyan. Wow, ganda. Sa tourist spot na matatagpuan sa Punggayang Ifugao, mga bundok na papalibutan ng kakabundukan. Alright, tara na. Tayo mga ani nila. Caution, meron silang caution. Ito yung mga ano, naghahakot ng mga palay. Labig lang minsan nakapark dito para malaman ng mga riders na pupunta dito na merong mga equipment dito sa mga palayan na ginagamit. At ito din mixer. Nakita ko na naman yung mga puno ng nganga. Ayan, sinisipon na ako sa kakalakwat siya. Uy, aso. At sana ulit mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel Born to Rides, at saka Facebook page na Born to Rides din, para mapanood nyo yung mga pinupunta natin at yung mga ginagawa nating tutorial dito sa luma nating motor. Maganda spot dito, kita mo yung ilog dyan sa baba, at itong Rocky Mountain. Parang Halsema half tunnel. Ayun, half tunnel. Ayun, meron pa yung isang rice terraces dito sa baba, kaso abilis malobot yung drone natin, di na fully charged. Matagal ko kasing chinarge yun, di ko napansin, di ko na check. Pagsalpak natin ay hanggang ano lang, may sumisigaw sa atin na Born to Rides daw. Mga fans ko na taga rito sa Kiangan mga yan. Sinisigaw niya Born to Rides. Born to Rides nga naman tayo, lagi tayong nagra-rides eh. Mula nung nakuha ko tong motor 2020, nagka-interest ako sa mga ganitong long ride, na namamasyal tayo sa mga tourist spot. Mostly naman pinupuntahan natin mga tourist spot, at saka yung experience natin na nagmamaneho ng ilang oras gamit ang motor natin. Naka ano yung side stand niya. Ayan yung rice terraces na isa, maganda din. Na ano, ito pakita ko lang bahagya. Ayan, oh, ayan maganda din.
medyo mas malawak yung nasa taas, pero ito talagang green na green, sumisibol pa lang yung bunga, tapos doon sa dulo ilog, tapos bundok na. Sayang, ganda pa naman. Lobat nga yung battery natin. Sayang, ginamit namin sa Atugo, tapos dito, tapos lobat na. Ay nako.